So, ayan guys, kailangan natin ng lumpia wrapper. Ayan. Tapos, syempre, kailangan natin ng banana na saba. Yung ibang bansa na walang ganyan saba, ginagamit nila yung ordinaryong saging. Tapos, syempre, asukal at saka cinnamon powder. Ayan. Tapos, unang step is, babalatan at ahatiin natin yung banana na saba. So, ganyan na yung technique sa pagbalat sa kanya. Tapos, syempre, next step dyan is i-coat natin siya ng sugar and cinnamon powder. Ngayon guys, binudbud lang namin yung sugar dyan at cinnamon powder. Pero kung ayaw nyo ng ganyang style ng paglagay, pwede naman pagsamahin nyo yung sugar and then yung cinnamon powder. Tansyahin nyo na lang kung gaano kadami. I-mix nyo and then saka nyo pagulungin yung saging. Yan, kung mas madali sa inyo yung ganong style. Pero kasi pinaglaban ni Papa yung ganitong style, gusto niya budbud lang daw para makontrol niya yung dami ng asukal at yung cinnamon powder na ilalagay niya. So, pwede rin naman guys, puti or yung wash na sugar ang gamitin nyo. Ito lang kasi yung meron kami. Saka feeling ko mas masarap kasi pag yung brown sugar. Mas malasa siya. Ayan. Tapos syempre, yung bubudbudan na ni Father ng cinnamon powder. Yan. Maganda yung ganyan step kung halimbawang ayaw nyo ng masyadong maraming cinnamon powder. Ayan. Tapos, syempre, binaliktad and then yung kabilang side naman yung ilalagyan ng asukal at ng cinnamon powder. So, same procedure din. Budbud lang. Ayan. Ito, sabi ko medyo damihan niya asukal na kasi baka matapang. Ang onti kasi nung nilagay niya dun sa kabilang side. So, ayan, budbud ulit ng cinnamon powder. So, ayan. And then, next step is, babalutin na natin. Kung mapapansin nyo guys, sa maliit na mangkok, meron dyang cornstarch na nilagyan ng onting tupik. Yan, gumamit kami ng ganyang pang-seal kasi medyo luma na tong aming pambalot. Baka kung tubig lang yung gagamitin namin, hindi masyadong mag-seal. Matagal na kasi sa freezer tong aming wrapper. Kaya gumawa kami ng ganyang seal na cornstarch na may onting water. Then yung iba naman, itlog yung nilalagay nila, tapos nilalagyan ng onting water. Pero kung fresh pa naman yung inyong pambalot, pwede na, carry na kahit tubig lang ang ipang seal nyo. Ayan, bagong bili nyo yung pambalot. So, ayan, alam nyo naman na siguro kung paano magbalot, diba? So, ayan. Tapos, ayan na yung itsura niya. And then, syempre, next step is, ifa-fry na natin siya hanggang mag-golden brown. So, fry lang natin siya dyan. Yan, maliit lang kasi itong aming ginamit na kawali, kaya hindi namin naisalang lahat. Yan. So, hanggang mag-golden brown lang guys. Ayan. Tapos pagluto na, nilalagay namin sa parang strainer para matanggal yung excess na oil, para hindi masyadong oily ba. Or pwede rin naman guys nyo siya sa tissue paper pangtanggal ng excess na oil. Ayan na yung second batch ng turon. Ayan. I-golden brown din. Ayan, luto na yan. Lugi ang mga mangingisda dahil wala silang mahuli. Kasi ito na yung guys yung finished product. Kapuluhan sa dagat pagka Pakinggan yung crunch atapo ng mga tubig na ginamit. Kulang. Lugi rin ang gobyerno. Dahil bukod sa incentive na yan, best na ang tax na kukolektahin.